Alright, magandang araw mga kababayan. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po dito sa AJ Commentaries kung saan tayo po ay mag-uusap muli ng mga makabuluhang mga pangyayari at bagay sa politika at gobyerno ng Pilipinas. Mga videos na upload ko kanina at kahapon. Maraming salamat sa mga nanood at sana nagustuhan ninyo o sana marami kayong natutunan doon sa pagpapaliwanag natin doon sa Republic Act 9344 tungkol sa Juvenile and Welfare Act, patungkol na rin dun sa mga nangyaring pamamaril ng mga menor de edad, at ganun din yung sa kinakarap na kaso ni Mike Defensor doon sa Republic Act 9208 o sa Qualified Human Trafficking. No, binaliwanag natin doon yung mga epekto ng batas na yun sa kanila. At mga kababayan, gusto natin ngayong pag-usapan sa pagkakataong ito, yung medyo light naman, doon na tayo sa politika, pero importante pa rin mga kababayan, makabuluhan. Dahil sa nalalapit na impeachment trial, mga kababayan. Pero bago po pala yan mga kababayan, sana po kung di pa po kayo nakasubscribe, mag-subscribe po kayo, mag-comment po kayo, mag-like. Binabasa ko po yan. Maraming salamat po sa inyo mga kababayan. So, nalalapit na nga po yung impeachment trial at may pre-trial na nga mga kababayan. Ang mga tao nakabantay doon sa magiging desisyon, magiging hatol, magiging verdict, conviction kaya o acquittal. Pinag-usapan ko natin sa isa kong video yung rules sa threshold sa 2/3, sinasabi sa Article 6, Section 3, Paragraph 6 ng ating 1987 Constitution, pero iba-ibang interpretasyon ng mga tao. Hanggat walang sinasabi ang Supreme Court, kanya-kanya tayong interpretasyon. Pero habang pinapanood po ng mga mamamayan at hinihintay ang hatol ng mga senator judge na hatol doon sa impeachment court, meron pong isang bagay na hindi posibleng mapansin o posibleng hindi pinagtutuunan ng pansin ng karamihan, na yung mga senator judges mismo, sila ay subject to verdict ng ating mga mamamayan. Sila ay hahatulan din paano nila gagawin ang kanilang paghatol. Sila ay hahatulan kung sila ba ay kikiling sa kanilang political party, political interest, o kikiling sila doon sa bigat ng ebidensya. Sila ba ay magiging senator judge, mga kababayan, na pagkitmatang titimbangin yung nakikita o naririnig na ebidensya, yung bigat ng ebidensya, paano nila yun bibigyan ng pansin at ng kaukulang pananaw, mga kababayan? O sila ba'y madadaan dahil sa pressure ng 2028 elections? Bakit ko po ito sinabi? Ang ilan po sa kanilang sa senator judges ay re-electionist. Alam naman po natin, yung ibang mga senador ay pinagbibintangan na may kinikilingan. Yung iba ay obvious na kinikilingan ay mga Duterte. Ang iba naman ay na administrasyon. Pero dapat sa pagkakataong sila ay nasa impeachment court, wala silang kulay, mga kababayan. Mahirap paniwalaan, pero dapat dun lamang po sa bigat ng ebidensya bumase. At kailangan natin buhayin yung pag-asang yon. Dahil yun lamang po, mga kababayan, doon lang tayo pwede humugot ng lakas na magiging patas ang magiging hatol nila. Dahil kung hindi, mga kababayan, makikita ng taong bayan sino ang nakakiling sa kanilang political interest at sino ang para sa katotohanan. Kasi halimbawa po, etong bloke ng mga oposisyon at mga Duterte na mga senador, of course, ang hawak nila ay Mindanao votes, yung black vote ng bloke na yan, ng Mindanao at mga DDS, mga kababayan. Pero, yun po yun. Yung Visayas at Mindanao, mga kababayan, hati yan. At Luzon, mahina sila dyan. Sa Visayas, yung Central at yung Eastern, mahina sila dyan. So, either way, mga kababayan, may mawawala sa kanila kapag hindi sila bumase doon sa bigat ng ebidensya. At ganoon din sa kabilang partido, sa mga maka-administrasyon. Halimbawa lamang po, si Chis Escudero, mga kababayan. Unahin na po natin si Chis. Siya po ay taga Sorsogon. Kung siya po ay humatol na acquittal, posible niya makuha at ma-redeem niya sarili niya sa bloke ng DDS at sa Mindanao. Pero sapat pa yun, para manalo siya. Kung magagalit sa kanya dahil kung di niya pinansin yung bigat ng ebidensya, yung mga Luzon at Visayas.
Ganun din naman, kapag nag-convict siya mga kababayan, pagdududahan pa rin. Bakit? Ito ba yung ganti niya bilang binigay sa kanyang presiding officer at posibleng mapawalang bisa yung isasampa o isa niyang pangkaso sa kanya? Kasi hanggang ngayon, nandyan siya mga kababayan dahil siya'y tumalo ng bakod. Although may kaso pa rin, pero di pa naman natin alam, wala pa namang warrant of arrest mga kababayan. So, sapat ba yung, pag nag-convict siya, sapat ba yung boto ng Luzon, Bicol Region, Eastern Visayas, para ma-maintain niya yung posisyon niya sa Senado? Ganun din kay Alan Cayetano mga kababayan, na naakiling naman sa grupo ng mga Duterte. May bloke sila. Pero pag nag-acquit siya mga kababayan, masasolidify ang galit sa kanya dahil ng Luzon at Visayas, dahil ngayon pa lang pinuputakti na siya dahil sa ginawa niya sa Senado. Ang nakakaintindi lang sa kanya mga kababayan, yung mga kapwa niya DDS. Pero pag nag-convict naman siya, magagalit yung mga DDS, pero maraming siya makukuha dito sa kabila. Kaya nga po mga kababayan, kahit saan sila pumunta, hindi nila makukuha buo. Ang kailangan nilang gawin, sundin at bigyan ng pansin yung bigat ng ebidensya at doon sila humatol dahil ang mga mamayan ay tinitignan kung saan sila babase ng desisyon nila. Kung sila ba ibabase dahil kailangan, dahil tingin nila mas malakas ang Mindanao vote para sa kanilang nalalapit na re-election. At isa pong vulnerable na senator dyan ay si Mark Villar mga kababayan. Si Mark Villar ay re-electionist. At hindi lang siya basta re-electionist, mga kababayan, mabigat ang pinagdadaanan niya dahil yung base niya nalusaw. Sa Las Piñas po, kaming mga taga Las Piñas, hindi nanalo sa amin si Cynthia Villar mga kababayan. Talagang lusaw sila sa amin sa Las Piñas. Talagang nawala ang puwersa nila. Ngayon, pagdating sa national, ganun pa rin ba? I think ganun pa rin dahil hinahunting sila o minumulto sila mga kababayan ng Prime Water, yung bad services ng Prime Water. Nakadikit sa kanila yan. So, kung maglalaro siya mga kababayan, kung hindi siya babase sa bigat ng ebidensya mga kababayan, malaking bloke mawawala sa kanya. Kung papanindigan niya mag-acquit para makuha niya yung Mindanao, I think hindi siya sasapat para makapwesto. Pero kung mag-convict naman siya mga kababayan, dahil sa ebidensya, magagalit din sa kanya mga DDS. Ganun, lahat sila ganun ang sitwasyon mga kababayan. Is left or right. Pero hahatulan sila ng taong bayan at mapupunta yan sa kasaysayan. Ang hatol ba nila ay dahil sa pagtingin nila sa ebidensya o dahil mga kababayan, tingin nila mas malaki ang botong makukuha nila kung kumiling sila sa kaliwa o kumiling sila sa kanan? Mga kababayan, yun ang mga bagay na dapat bantayan. At yung ibang senador naman, parang dead end na para sa akin Kasi si Pia Cayetano at si Amy Marcos, last term na yan Sa 2034 na yan, pwedeng tumakbo sa Senado ulit. Hindi natin alam, tatakbo pa sila na masyado na matagal yun. 2034 pa yun. Tapos, ano po kaya pwedeng gawin pa doon sa impeachment trial para mapansin ng tao kung paano sumiskarte itong mga to. Siyempre, meron dyan mga clarificatory questions, no? Pwede nilang i-delay din ang impeachment. Kapag ginawa nila yung mga yon, yung clarificatory questions, okay lang yan para magkalinawan. Pero pag gumawa sila ng mga hakbang para ma-delay yung trial, pag nangharas sila ng mga witnesses, talagang taong bayan, I think ang mga taong bayan, magdududa yan. Kung para ba kayo sa katotohanan o para kayo sa grupo ninyo. Kasi bloke sila no? Hindi katulad ng impeachment trial ng mga nakaraan, nakabase talaga sila sa bigat ng ebidensya. Bagamat may mga partido sila, pero never sila naringgan na may kinikilingan. Etong grupong ngayon, obvious Kaya ang taong bayan kailangan magbantay mga kababayan. So hanggang dito po muna mga kababayan at yun po ang ating naging paksa ngayon. Bagamat di tayo usap patungkol sa ilang mga batas, doon lang tayo pumunta sa politika mga kababayan. Hanggang dito po muna, sana po kayo ay mag-subscribe, mag-comment at mag-like. Maraming salamat po sa inyo mga kababayan at sana po sa susunod ay mapanood din po ninyo excuse me, yung iba ko pong videos na nagawa. Maraming po salamat.